Ito ang latest update sa kaso ng di umano'y cult leader na si J. Renz Kilario o Senior Aguila at iba pang matataas na miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte na sina Mamerto Galanida, Janeth Ahok at Karen Sanico. Nagbigay ng bagong update ang dating miyembro ng SBSI na si Ma'am Diane Dantes. Ayon sa kanya, testigo daw si Randolph sa Senate hearing nitong darating na November 7, 2023. Ang tatay ng pinahukay ang anak sa hindi rehistradong sementeryo sa Kapihan, Socorro. Matatanda ang nagsumbong si Randolph kay Senator Bato de la Rosa habang isinasagawa ang ocular inspection sa Sitio Kapihan, Socorro, Surigao del Norte noong October 14, 2023. Kaugnay sa mga kaso ng paglabag sa Socorro Bayanihan kung saan nakatira ang sinasabing kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Sinabi ni Randolph na inilipat daw ang kanyang anak sa bagong hindi rehistradong sementeryo mula sa lumang sementeryo sa Kapihan. Ngunit ito ay maring itinanggi ng SBSI Secretary na si Chinga Lea Yamson at iginiit niya na walang inilipat na bangkay ng bata at iisa lang daw ang sementeryo sa Kapihan at wala ng sementeryo sa iba pang lugar sa Kapihan. Ito na nag-focus sa bata. Ito nagbubong sila. Dito na naglubong. Dito, ginubong. Ang mga nailubungan dito sir mga sa mga bata. Na why mga Si karga niya yung bata. Siya na naglubong. This is a cemetery that we established. Wala po kami ibang cemetery, sir. Nilipat nga daw. Bakit kami Saan nilibing? Saan doon nilibing? sa Quadrangol sa Jandil. malapit sa Nilipat lang ito ngayon. Bago lang. Mali ang date. Mali ang date kasi namatay yung anak ko 2020. Tapos yung nanganak ng asawa ko December 14, 2020 namatay siya December 16, 2020. Kaya nilibing ko siya December. So hindi to cemetery, hindi to original Hindi. Itong bago lang tumakbo sa Bago to po. Bago. Bago oh. Kailan lang ito ginawa? Kailan nyo ginawa to? Ha? Kailan ito ginawa? Bago lang. Sir, after po nung wala pa pong permit dito, wala pa pong permit, nalilibing na kami. Oo. Tapos, ang ginagamit talaga ng ilibingan, parang may option yung mga tao dito na ilibing. Kung gusto nila dito, ilibing. Pero, di nga, pwede naman din sa siring. Tapos, ngayon lang, kasi ngayon lang ito na-execute yung deed of donation, ngayon lang na taon, dito na talaga officially nalilibing yung mga tao. Nilipat yung Wala galing sa... wala pong nalilipat, sir. Wala po Kaya talaga. siya sabi niya na doon daw Hindi niya ko po alam, nilibing. sir. Doon niya nilibing yung Hindi anak ko niya. po alam talaga. Tapos ngayon, nandito na. Ito po is Ibig ang sabihin, kaisa-isa nilipat. lang sementeryo dito sa Kapihan, wala pong ibang area. Saan mo nilibing yung anak mo? Pwede po Yung hinggil. Ngunit tila salungat ang naging pahayag ni Chinga dahil may nahukay na bangkay ng bata sa unang libingan na malapit daw sa Quadrangle. Ayon pa sa pahayag ni Ma'am Diane Dantes, bukod kay Randolph, may mga surprise witnesses daw na titistigo sa gaganaping Senate hearing sa darating na November 7. Nagbahagi rin ng isang picture si Ma'am Diane Dantes ng isang larawan ng babae kasama si Senior Aguila, ang umano'y nobya at itinuturing na asawa ni Senior Aguila. Ayon sa pahayag ni Ma'am Diane Dantes, ang babae daw ay binuntis ni Senior Aguila at siya daw ang sinasabi ng testigong si Jing Plaza, ang kusinero ni Senior Aguila na pinapainom ni Senior Aguila ng pampalaglag ng bata. Narito ang buong pahayag ni Ma'am Diane Dantes. So, yun. Tapos ngayon, mapunta tayo sa ating interview kahapon kay Jing. Si Jing Plaza ay siya yung cook ni Senior Aguila. Siya yung natahasan ng tagaluto at magkalapit lang ang kanilang kwarto, mga kaibigan ko. So kung ano yung sinasabi ni Jing na siya ay hindi natutulog kahit hating gabi na, madaling araw, marami siyang natutuklasan, yung mga kaibigan. Marami siyang mga natutuklasan na ginagawang kababalaghan ni Jerry Kilario. See? So, isa na doon yung papalit-palit ng pinapapasok sa kanyang kwarto ng mga minors
na minor de edad, mga kaibigan ko, all the way, all night, nandoon sa kanya. At bago daw, yung una daw na gagawin, meron pang pinapainom si Senyor Aguila. Ang kahalo noon ay isang gatas. Pinapainom muna. Tapos pa, hindi din-disclose ni Jing kung anong klaseng pampaganang pinapainom sa mga bata. Sira, pinapainom daw muna. So ngayon, ang sisti pa, itong babaeng kanyang talaga, yung kanyang sabihin na natin asawa sa kama. Yung lagi-lagi. Guys, pansinin ninyo, yung nakikita ninyong babae na kasama kahit saan pupunta at pumupunta si Jeren Esquilario, kahit hanggang doon sa Korea, kasama ang babaeng yun. Siya yung babaeng sinabi ni Jing na pinapainom ng pampalaglag. Halo-halo mga ugat ng kahoy na pinapainom sa babae ng mga 1 month or more hanggang sa babae ay dinugo. Kasi nga naman, kung hindi nila patayin yung pinagbuntis, mabubulgar sila, no? Mabubulgar. Pero, wala rin naman silang nagagawa dahil nabubulgar din. Dahil nga ang Panginoon, pag siya na ang kumilos, wala kang naitatago. Kahit magtago ka pa sa ilalim ng alang-alam mo, walang naitatago pag ang Diyos na ang maningil. So anyway, si Ching Kaindoy, siya yung permanent, hindi lang part-time. Nakakasama-kasama sa kama ng nag-self-proclaim na Panginoon sa kapihan. Siya yung nabuntis ni Jeren Esquilario. At kasama rin si Janet Ahok sa paggawa ng paraan para malaglag yung pinagbuntis ng babae ni Jeren Esquilario. Minamahal niya to, mga kaibigan ko. Kaya si Ching Kaindoy ay hindi niya pinag-asawa. Kasi kung makita ninyo, ang pinapag-asawa ni Jeren Esquilario is mula 12 years old. 12 years old. Pero ito, sakto na siya sa edad. Tama na sa edad. Pwede nang mag-asawa talaga. Pero hindi pinakasal at hindi pinarisan ni Jeren Esquilario dahil sa kanya ngayon. Sa kanya, minamahal ni Jeren Esquilario si Ching Kaindoy. So anyway, nung tinanong ko si Jing, si Jeng pala. Bisaya talaga, no? Jing. Si Jeng. Nung tinanong ko kung sabi niya mahigit sa 10 yung mga batang minors na palabas-pasok doon sa kwarto ni Aguila. Na doon siya mag-overnight. Nung tinanong ko na sa pagkakaalam mo ba, Jeng, may nabubuntis doon sa mahigit 10 na dinala ni Aguila doon sa Ang sagot niya is, hindi niya daw alam, hindi niya sure, dahil pagkatapos daw nun, ipapag-asawa na yung mga bata na nanggagaling doon sa kwarto niya. Pinapartneran na ng iba. So ngayon, kung narinig ninyo yung sa court yung mag-adjust, ngayon pala, pag nag-adjust yung mag-partner, hindi, kasi mga bata pa nga, ayaw magtalik. Ang paparusahan pala, ipapadel, is yung mga lalaki. Dahil kahit na nga
inuutusan na silang mga approve na daw na i-rape yung mga bata ring partner ng mga lalaki. So, minsan daw, na lang yung mga batang lalaki, nagsisinungaling na lang na ayan nakuha na nila para daw hindi mapadel yung mga bata o mapunta doon, mailublob doon sa gawa nilang sa gawa nilang paliguang masangsang pa sa So ngayon mga kaibigan, tapos na tayo doon sa ngayon naman, dahil nga pilit na ipinapakasal ni Jerry Esquilario hundreds of kids na mga minors na kanyang pilit na ipakasal, kinakasal, minsan hindi lahat umaayon, hindi lahat pumapayag. Ngayon, pag surrender na ang parents na na pagtabihin at umayon na sa utos ni Jerry Esquilario, yung mga batang yun ay kukunin na i-in-house doon kung nasaan nakatira sila ni Janjan Ahok at si Jerry Esquilario. Magkasama sila sa bahay, mga kaibigan, si Jerry Esquilario at si Janet Ahok. Doon na patitirahin yung mga bata na ayaw talagang magsiping. Doon patirahin sa bahay nila ni Jerry Esquilario at ni Janjan Ahok. Ngayon, pag ayaw talaga ngayon ipapadlock. Si Jeng ngayon ang naatasang tagapadlock sa kwarto kung saan gusto ni Senyor Aguila doon magtalik yung mga bata at malalaman gusto nilang malaman na natapos na nagtalik na ang mga bata at ang mga kaibigan is bibigyan ni Janet Ahok at ni Rosalie Sanico yung mga partner na lalaki ng cellphone na meron ng nakalabas na porno. Para lang talaga ang bata madilubyo. Bukod doon sa pinapainom na, nila ng pampagana, ngayon, ipadlock yung mag-partner, yung mga minor de edad na ayaw naman talaga na mag-asawa. Umiiyak yung mga bata, nagmamakaawa, pero wala silang nagagawa. Dahil inuutusan ni Senyor Aguila na ipadlock yung dalawang bata, babae at lalaki. Minsan pa nga daw, yung sasabihin na lang, maglalay na lang na, ayan, nakuha niya na, kahit hindi pa, para ay hindi daw sila mapadel. Ngayon, balik tayo doon sa pinapadlock. Alam nyo guys, yung ginagawa ng mga bata, lalo ang babae, pagkalabas nila sa umaga, umiiyak, nakatulala lang. Pero nyo yun guys, rape yun. Bibigyan ng mga bugaw ang batang lalaki ng cellphone na meron ng nakalabas na porno. Yung cellphone naman na yun is dati yung kinukolekta nila na galing sa mga tao na mga umakyat na confiscate yung mga telepono. Balikan natin yung istorya ng telepono. Pag akyat nila, kinumpiskate nila yung mga telepono. Kinumpiskate. Sabi niya, 2 sako ng cellphone ang nakumpiskate nila. Yung magaganda, pinili nila at itinabi ng mga sindikato ang magagandang phone. Yung mga hindi gaanong kagandahan, kasi nabasa siya, ipinalibing na lang. Ngayon, sa dami ng inilibing ni Jeng, kasi walang nakakaalam hanggang ngayon kung saan ni Jeng inilibing yung 2 sakong telepono. Siya lang ang nakakaalam
Kung dalhin yan si Jeng doon at ipahukay, alam na alam niya kung nasaan yung dalawang sakong telepono na nakalibing. Okay. So ngayon, grabe no? Grabing expose. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.